Sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA, iilan lamang ang mga manlalaro na tunay na nakapag-iwan ng malalim na bakas sa liga. Hindi lamang dahil sa kanilang husay sa laro, kundi dahil sa kanilang personalidad, disiplina at kontribusyon sa pagunlad ng basketball sa bansa. Isa sa mga pangalang ito ay si Danny Ildefonso, isang atleta na naging simbolo ng determinasyon at kahusayan sa loob ng court. Kilala bilang The Demolition Man, si Ildefonso ay hindi lamang naging haligi ng kanyang koponan, kundi naging inspirasyon din sa maraming kabataang Pilipino na nangangarap maging profesional na manlalaro. Si Danny Florencio Ildefonso ay pinanganak noong Desyembre 9, 1975 sa Urdaneta City, Pangasinan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan maagang nahubog ang kanyang disiplina at pagpapahalaga sa sipag at tiyaga. Bata pa lamang ay nahilig siya sa basketball, isang sport na laganap sa kanilang komunidad. Sa murang edad, nakitaan na siya ng potensyal dahil sa kanyang tangkad, lakas ng katawan at natural na talento sa laro. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas, kung saan siya ay naging bahagi ng UST Growling Tigers sa UAAP. Dito higit na nahasa ang kanyang kakayahan sa ilalim ng pamumuno ng kanilang coach na si Pido Harencio. Isa sa mga taong nakadiskubre at higit na naglinang ng kanyang talento ay si Coach Aric Del Rosario, na naging susi sa paghubog sa kanya bilang isang dominanting player sa collegiate level. Sa panahong ito, nagsimula ng mapansin si Ildefonso bilang isang malakas na contender para sa professional league. Ang tunay na pagsikat ni Danny Ildefonso ay nagsimula noong 1998 nang siya ay mapili bilang first overall pick sa PBA draft ng San Miguel Beermen. Ang draft na ito ay isa sa mga pinakamahalaga sa kasaysayan ng liga at ang pagpili kay Ildefonso ay bilang top pick ay patunay na mataas na kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Noong kanyang rookie year ng 1998, agad niyang ipinakita ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagkamit ng Rookie of the Year Award at Most Valuable Player Award sa parehong season. Isang bihirang tagumpay na nagawa lamang ng iilang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Sinundan pa ito ng kanyang ikalawang MVP Award noong 2000 na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na power forward center sa liga. Sa San Miguel Beermen, naging bahagi siya ng tinatawag na Death Five kasama sina Olsen Racela, Johnny Abarrientos, Kenneth Doremdes at Marlo Aquino. Ang grupong ito ay nagdala ng maraming kampyonato sa koponan at naging dominante sa liga noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000s. Ang kanyang agresibong estilo ng laro, kakayahang magposte at depensa ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Bukod sa kanyang mga MVP awards, si Ildefonso ay naging bahagi ng maraming championship runs ng San Miguel Beermen. Isa sa mga pinakatampok na taon ay noong 2000 at 2001 kung saan nagwagi ang koponan sa ilang conference titles. Ang kanyang kontribusyon sa offense at defense ay hindi matatawaran at siya ay naging consistent na all-star sa loob ng maraming taon. Noong 2010, lumipat siya sa Petron Blaze Boosters na kalaunan ay naging bahagi rin ng San Miguel Corporation teams. At noong 2012, naglaro rin siya para sa Meralco Bolts. Bagamat hindi na kasing lakas ng kanyang laro kumpara sa kanyang prime years, nanatili siyang mahalagang leader sa loob ng koponan. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi rin nakaligtas si Danny Ildefonso sa ilang kontrobersiya. Isa sa pinakatanyag na issue ay ang kanyang contract dispute sa San Miguel Corporation noong 2013. Sa panahong ito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng pamunuan hinggil sa kanyang kontrata at playing time. Dahil dito, pansamantala siyang hindi nakapaglaro at naging usap-usapan sa liga. Bukod dito, nagkaroon din ng mga issue hinggil sa kanyang kalusugan at pisikal na kondisyon, lalo noong huling bahagi ng kanyang karera. Ilang beses siyang na-injure kabilang ang knee injuries na nakaapekto sa kanyang performance at availability sa mga laro. Ang mga injury na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti siyang bumagal sa court. Mayroon ding mga ulat noon tungkol sa kanyang pagiging mahigpit at minsan ay mainitin ang ulo sa loob ng court. Ngunit ito ay kadalasang naugnay sa kanyang competitive nature. Opisyal na nagretiro si Danny Ildefonso noong 2016 matapos ang halos 2 dekadang paglalaro sa PBA. Ang kanyang pagre-retiro ay bunga ng kombinasyon ng edad, paulit-ulit na injury at pagbibigay daan sa mas batang manlalaro. Sa panahong ito, siya ay nasa edad na 40 na itinuturing ng lampas sa karaniwang peak ng isang professional basketball player. Isa pang mahalagang dahilan ay ang kanyang pagnanais na mag-focus sa kanyang pamilya at ibang aspeto ng kanyang buhay, kabilang ang negosyo. Sa kabila ng kanyang pagre-retiro, nanatili siyang konektado sa basketball sa pamamagitan ng coaching at mentoring sa mga batang manlalaro. Matapos ang kanyang matagumpay at mahaba-habang karera sa professional na basketball, hindi naging hadlang pagre-retiro para kay Danny Ildefonso upang manatiling aktibo at produktibo.
Sa halip na tuluyang mamahinga, pinili niyang tahakin ang isang larangang malapit sa kanyang pinagmulan, ang agrikultura. Partikular niyang tinutukan ng poultry farming, isang industriya na nangangailangan hindi lamang ng puhunan, kundi ng sapat na kaalaman, disiplina at pangmatagalang pananaw. Ang pagpasok niya sa negosyong ito ay hindi isang biglaang desisyon, kundi bunga ng kanyang pagnanais na magkaroon ng matatag na kabuhayan para sa kanyang pamilya at magamit ng kanyang oras sa isang makabuluhang gawain matapos ang kanyang karera sa basketball. Lumaki si Ildefonso sa probinsya ng Pangasinan kung saan likas na bahagi ng kanyang buhay ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Dahil dito, hindi na bago sa kanya ang konsepto ng agrikultura. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa larangang ito bilang isang negosyante, pinili niyang hindi manatili sa tradisyonal na pamamaraan. Sa halip, kanyang pinag-aralan at isinakatuparan ang mas makabagong sistema ng poultry farming upang mapataas ang kalidad ng produksyon at masigurong kahusayan ng operasyon. Sa kanyang poultry business, gumagamit siya ng mga makabagong teknolohiya na karaniwang matatagpuan sa mga malalaking commercial na farm. Kabilang dito ang automated feeding systems kung saan kontrolado ang dami at oras ng pagpapakain sa mga manok. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang aksaya at nasisiguro na sapat ang nutrisyon na natatanggap ng bawat alaga. Mayroon din siyang maayos na ventilation system na tumutulong upang mapanatiling malamig at presko ang kapaligiran sa loob ng poultry house. Isang mahalagang aspeto upang maiwasan ang stress sa mga manok na maaaring magdulot ng sakit o pagbaba ng produksyon. Bukod dito, mahigpit din niyang ipinapatupad ang biosecurity measures sa kanyang sakahan. Ang mga ganitong hakbang ay kinabibilangan ng limitadong pagpasok ng mga tao sa farm, regular na pagdidisinfekta ng kagamitan at maingat na pagmamanman sa kalusugan ng mga alagang manok. Sa pamamagitan ng mga ito, naiiwasan ang pagkalat ng sakit na maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Ang ganitong antas ng pag-iingat ay nagpapakita ng kanyang pagiging sistematiko at profesional na paghahawak ng negosyo. Hindi lamang teknolohiya ang kanyang pinagtutunan ng pansin, kundi pati na rin ang tamang pamamahala. Bilang isang dating atleta, dala niya sa negosyo ang disiplina, tiyaga at kakayahang magplano ng maayos. Ang mga katangiang ito ay nagiging pundasyon ng kanyang tagumpay sa poultry farming. Pinahalagahan din niya ang pagkakaroon ng maasahang tauhan at ang patuloy na pag-aaral upang makasabay sa mga bagong kaalaman sa industriya. Ang kanyang poultry farm ay nakatuon hindi lamang sa produksyon kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan ng produkto. Sa kasalukuyang panahon kung saan mahalaga ang food safety, sinisiguro niyang ang kanyang mga manok ay lumalaki sa malinis at maayos na kapaligiran. Ang ganitong uri ng pagmamalakad ay hindi lamang nakakatulong sa kanyang negosyo, kundi nagbibigay rin ng tiwala sa mga mamimili. Bukod sa poultry business, pumasok din siya sa isa pang larangan ng negosyo, ang pagpapatakbo ng isang Petron gasoline station. Ang pagkakaroon niya ng ganitong uri ng negosyo ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-diversify ng kanyang pinagkakakitaan. Ang industriya ng langis ay isang matatag na sektor at ang pagkakaroon ng gasoline station ay isang pangmatagalang investment na nangangailangan ng maayos na pamamahala at sapat na kapital. Sa kanyang Petron gasoline station, ipinapakita rin niya ang parehong prinsipyo ng kanyang ginamit sa basketball at poultry farming, ang pagiging disiplinado, maingat at nakatuon sa kalidad ng serbisyo. Mahalaga sa ganitong negosyo ang tiwala ng mga customers kaya't sinisiguro niyang maayos ang operasyon mula sa tamang sukat ng gasolina hanggang sa maayos na pakikitungo sa mga kliyente. Ang pagsabay ng dalawang magkaibang negosyo, poultry farming at gasoline station ay hindi madali, ngunit nagagawa niya ito sa pamamagitan ng mahusay na time management at pagtitiwala sa kanyang mga katuwang sa operasyon. Ipinapakita nito ang mga tagumpay sa isang larangan tulad ng sports ay maaari magsilbing pundasyon para sa tagumpay sa ibang aspeto ng buhay kung ito ay sasamahan ng sipag at tamang pag-iisip. Sa kabuuan, ang pagpasok ni Danny Ildefonso sa larangan ng negosyo partikular sa poultry farming at fuel retail ay isang malinaw na halimbawa ng tagumpay na transisyon mula sa pagiging atleta tungo sa pagiging negosyante. Hindi niya hinahayaan na matapos ang kanyang karera sa basketball ng walang direksyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karanasan, disiplina at determinasyon upang bumuo ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa mga tropeyo at parangal kundi pati na rin sa kakayahang magpatuloy at magtagumpay sa ibang larangan pagkatapos ng isang matagumpay na karera. Sa kanyang personal na buhay, si Danny Ildefonso ay isang family-oriented na tao. Siya ay kasal at may anak, kabilang na si Sean Ildefonso na sumunod sa kanyang yapak bilang basketball player. Ang kanyang papel bilang ama isa sa kanyang mga pangunahing prioridad matapos ang kanyang karera. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad na 50 taong gulang, bagamat hindi na siya aktibong naglalaro.
Nananatili siyang malusog at aktibo sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo, ang kanyang patuloy na ugnayan sa basketball at ang pagmamanage sa kanyang anak.